Mga kahasang kong malalangsa na napakahilig nga riyan sa halaman ay ito na nga ang ating mga plants. Fresh pa galing sa kabundukan ng Benguet. Paano? Tarara! Hello mga kahasang kong malalansa! Welcome po ulit dito lang sa Tisoy's Fish Farm! Ay di yun na nga mga kahasang at kayo ay nabalitaan ko nga ni kahapon kung ano yung mga isdang dumating din sa ating shop katulad ng mga beta at mga hito. Ay ngayong araw nga na ito ay babalitaan ko naman kayo na mga isdang dumating sa shop. Ay ba't para baga namang wala namang nabago pareho sila ang balita. Ay ganun talaga at sadya naman tayo ay mga isda ang tindaan at baka maiba pa alangan namang ibang ating ibalita. Ay mahirap na nga makisawsaw din sa mga balitang lumalabas sa social media at saka diyan sa TV, ay tayo wag na laang doon makisalay at ito na nga laang mga isda ang ating ibalita. Para tayo hindi nagagalit ang inyong online tindera ay puro isda lang ang ikukwento at para masaya, hindi ba nga ni? Ay di yun nga po, one day isang araw dito sa Tisoy's Fish Farm ay busy ang ating mga angels na kahasang dito sa shop at wala naman po talagang bago doon. Ito po ay halos araw-araw na kanila ng gawain. Kumbaga yung ating mga angels ay sanay na rin sa mga gawain na meron din sa ating shop. At syempre sa bukid na rin madalas nating naipapakita dito sa shop laang pero bukod pa nga po yung gawain sa bukid. At ito nga pong mga gawain na ito ay na-imagine nyo ba na itong lahat na rin na ginagawa nila ay dati kaming dalawa laang ni Mister ang gumagawa niyan. Ay sasabihin ko sa inyo, talaga namang kagulo kami sa bahay Paano kung naaalala ko at yung aming anak noon ay 1 taon pa laang. So kaming dalawa po ni Mister sa bahay, wala pa yung mga aquarium na ganyang madami. Nang magsimula nga po kami ay mga reptab lang. Abay imagine niyo napakadami naming ginagawa. Di ang magtutulungan kaming mag-asawa sa paglilinis ng aquarium, magtutulungan din kami sa pagbebenta at pagdating naman sa bahay, ako naman ang gagawa ng mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. At bukod pa nga po riyan, ako po ay sasagot sa online ng mga nabili, mga nag-i-inquire at yung mga paghahanapan ng mga ibang isda na wala naman po dito sa aming farm ay i-coordinate ko pa sa ibang farm kung ano yung mga o-orderin. Bukod nga po doon sa mga trabaho iyon, ako nga po ay nagtuturo pa noong time na iyon. Kumbaga ako po ay college professor at ang aking mga tinuturuan na online class at dahil nga iyon pandemic kaya online class pala ang tsaka module ay pinagsasabay-sabay natin yan mga kahasang. Ganoon tayo ka superpower Tapos may darating nga po ng mga buyer dito sa shop at tayo magtitinda pa mga kahasang at magbabalot pa nga ng isda. Yan ay ginagawa naming dalawa lang mag-asawa. Tapos si Mr. naman, ang toka na yan, minsan tagapag-alaga din ng anak kapag ako'y nagtuturo na. Tapos siya din ay magbebenta ng isda rin sa shop. Baka basta online, puro akin yan. Pero pag dito sa shop, puro kanya naman. Tapos yan pa nga ang lulusong sa fish pan para mag-harvest, mag-filter at mag-alaga ng mga isda. Ayan pa ang magpapakain ng mga isda. At kung minsan pa nga ay nasubukan pa namin mag-deliver din ng isda. Kung aalalahanin ko yung mga naganap noong mga nakalipas sa 3 taon, talaga naman palang kami ay napakadaming ginagawa. At ngayon ko ang nare-realize, ay congratulations sa aming dalawa't kinaya namin iyon. Pero dahil nga po dun sa aming mga extra panggawain, bukod pa dito sa aming trabaho o negosyo pala, tapos bukod pa dun sa trabaho ko bilang isang guro, napakahirap naman at meron pang mga sumasabay kami na mga personal na bagay na dapat gawin sa loob ng tahanan. Ito ay talagang aming madalas pag-awayan noon. Hindi po kami nag-aaway ng dahil sa pera, kundi nag-aaway nga po kami ng dahil sa dami ng trabaho. At pareho nang mainit ang ulo sa sobrang dami ng ginagawa. Hanggang sa awa naman po ng Panginoon, nung naramdaman po natin na kaya na po namin kumuha ng tauhan, ay kumuha tayo ng kasama ni Mr. sa bukid para meron po siyang kasamang nagha-harvest. Kumbaga, nais ko nga sana na siya ay mag-focus sa pagtitinda dito sa shop kasi siya po ay magaling talagang mag-explain sa mga customers kung anong dapat gagawin sa isda, kung ano yung mga isdang pwedeng magkakasama.
ano yung mga dapat ipakain sa isda. So, yun po ang forte ni Mister, doon siya mahusay. Kaya sabi ko, yan, dapat ka talaga diyan sa shop. At marami tayong mga customer na pumupunta, nagtatanong ng mga ganyang katanungan. Ay kapag ka naman online, hindi naman kasi yan mahirap gawin dahil kung hindi ko alam yung sasabihin, madali ko namang itanong sa kanya o madali ko namang i-google. Ay di iyon na nga, after ilang buwan, ay sabi ko, ako naman yung nangangailangan talaga ng tulong din sa bahay at sabi ko nga, ako po hirap na sa aking ginagawa. Pero masaya naman po ako dahil kahit na nga po nahihirapan kami, ako, talaga namang paldo ang benta. Ay sabi ko, siya, sige, tayo ay kumuha na ng kasambahay dito para naman kahit papaano ay hindi ko napapabayaan ng ating anak at ang aking tunay na trabaho sa pagtuturo. Ay di, yun na nga. At awa na rin ng Panginoon, after ng ilang taon, ilang buwan, nadagdagan pa nga ang ating mga kahasang na malangsa dito kasama sa Tisoy's Fish Farm na araw-araw pong tumutulong sa ating mga gawain. At ngayon nga ay nararamdaman ko na talaga namang medyo maluwag na kami ni Mister sa mga gawain dahil naituro na po namin majority ng aming mga trabaho sa aming mga kasamahan at sila na po yung madalas ninyong nakakausap dito sa shop at sa online. Pero may mga pagkakataon pa rin na kami po ay humaharap sa customer, ako po ay sumasagot sa online. So basta kapag po may mga katanungan laang sinasabi ko dito sa aking mga angels, kapag hindi nyo alam, wag kayong mahihiyang magtanong sa amin at obligasyon nga po nila na alamin yung mga tungkol sa kaisdaan na isasagot nila sa customers. Pero yun na nga, bakit nga ba ako doon napunta? Wala lang, kanina kasi iniisip ko nga, napakalayo na rin pala talaga ng aming narating. Pero marami pa kaming gustong marating sa buhay, kaya parang wala pa naman kami sa kalahati. Talaga lang kung masarap na alalahanin yung mga bagay na ganoon. Kaya nga iyon, samahan nyo na lang kami ngayon na magbalot nga ng mga nakita nyong isda papunta sa Bicol. At ito na nga pong mga dumating natin na iba pang mga aqua plants na galing sa ating supplier sa ibang lugar. At talaga namang fresh na fresh pa nga po yan. Yung una po ninyong nakita ang mga Bacopa Carolina, tapos ang Hydrilla, yan namang Medusa at Amazon Sword. At syempre, bukod nga po sa mga halaman, ay syempre hindi mawawala itong mga kaisdaan. Meron tayong mga angel na dumating, mga albino butterfly pleco, at itong aming sikat na sikat ngayong local tiyanak. Ay tawag nga rin namin DNA tiyanak. Dumating nga din po yung mga additional stocks ng mga iba't ibang klase ng Corydoras. At syempre, pinapakita na rin po natin yung ibang mga klase ng mga balloon, na molly at red platy na meron tayo sa shop. Sa Corydoras po, meron po tayong mga dumating na mga bronze Corydoras, peppered, Julie, albino peppered, Corydoras. At ito nga pong ibang isda natin na nandito po sa mga aquarium, may atin na rin ipinakita para makita nyo naman na hindi lang tayo puro isda, kundi puro isda pa rin. Baka nang yan. Akala ko naman may sasabihin pa akong iba, isda pa rin naman na sinabi. So yun na nga po, ay bukod nga po dun sa ating mga additional na mga halaman na dumating, meron pa rin tayo ng mga dati nating halaman katulad ng mga broadleaf. At sa kasamaang palad yan, itong ating mga red-tail catfish ay nadisgrasya nga. Ay wala naman tayong magagawa at kasama yan sa mga kaganapan ng isang mag-iisda, Masakit man sa kalooban ay wala akong magagawa kundi ang tanggapin ang mga pangyayari, mga kahasang ko. At syempre sa nakita nyo kanina, bukod nga dun sa mga nategi na mga hito, ay nagkaroon din tayo ngayon ng stock sa shop ng mga lime barb na mga XL sizes, mga kahasang. At ito nga pong mga albino na red cross ay maganda rin nga po aring pang schooling fish, Talaga namang iyan pag lumangoy isama-sama rin, kaya maganda po yung idagdag sa mga community fishes ninyo. At meron nga din po tayong mga X-ray tetra na maliliit na klase ng tetra. Ay maganda rin pong schooling fish yun. Kaya wag nyo na rin pong kalimutang isama sa inyong community tank. At bukod nga po riyan sa mga tetrang inyong nakikita na nasa inyong harapan ay meron pa nga pong dumating na mga isda katulad ng green terror, mga kahasang. Ang green terror po ay isang ori ng cichlids, kaya siya tinawag na green terror. Ay lumalaki po ito na talagang ang kulay na dominante sa kanila ay kulay green. Mas matingkad nga po ang kulay ng mga green terror na lalaki. Pero ito pong ating green terror na nasa shop na dumating ay mga
mga fry pa lamang ano. Ito po ay cichlid, medyo aggressive pero maganda naman ang kulay. Nakapagmalaki nga po kami noon dati sa shop ay maganda po pala talaga. Dati kasi noon iniisip ko ano ba talagang itsura ng mga green terror. So ginugol ko siya. And then ako curious nga kami ni Mister kaya ang ginawa niya naghulog po siya sa pond ng green terror. So nung mapalaki namin ay bang ganda. Hindi ko na nga lang alam kung ano na bang nangyari dun sa green terror na iyon. At ito nga po yung itsura nila kapag ka maliliit pa. Sa unang tingin, kung hindi ka nga po mabihasa sa pagtingin ng mga ganitong klaseng isda, akalain mo na para siyang flower horn fry o para siyang tilapia. Palibasa naman magkakamag-anak nga aray, magpipinsan ba ganon, magchuchuhin, magtsatsahin, ay magkakamukha din. Ano? Pero dahil nga po iba naman yung klase ng cichlid na ito, iba din po talaga yung itsura niya pag lumaki. Tapos yun na nga, hindi na po namin nakita yung aming green terror. So yun po ilan lang sa mga alaga ni Mister na ang nangyayari nilalagay niya doon sa concrete pan sa harap ng tindahan. Tapos after mga ilang days na, di yun na nga napalaki namin. Nagkakatanungan na nga kami na rin dati namin kasamahan dito sa shop ay sana napunta yung isdang ganoon, yung isdang ganare. Ay di hindi na din po masagot ng aming tindera noon. Dati naman po yun, hindi ito yung mga kasamahan natin ngayon. Ay hindi na rin niya masagot kung saan napunta. Siguro nga po yun nabili na ng hindi namin alam. O kaya ang nangyari ay nasalok na ng mababait ay di wala naman na tayong magagawa kundi mag-alaga na lang ulit ng bago. So yung mga iba pa po nating isdang dumating yung mga restocks po natin ng mga koridoras, nabanggit ko na nga po yan pala kanina. Yung kuha ko swordtail natin na restock ko sana ipapahulog ko na lang sa fish pond kasi ang napadala sa akin mga fry ba naman. Sabi ko parang ganta naman, sobrang liliit naman itong mga kuha ko na aray, paano ko to ibebenta? Ay di sabi nga sa akin ay babawasan na lang daw ang presyo. Di sabi ko naman ay sige, andito na, pero ihuhulog ko na lang sa fish pond para lumaki-laki sila. Dahil pagkaliliit talaga ay mga dumedede pa sa magulang napapunta na sa amin. Oy, bakit naman nagagalit na naman ang online tindera? Binawasan na nga ang presyo. So, hindi, naikwento ko lang na talagang maliliit yung dumating na kahako. Ay baka may maghanap sa inyo diyan, di wala muna tayong kuhako at aking palalakihin pa sa fish pond. Di yung kaninang umaga, medyo ako ngayon namumroblema at nalulungkot kasi nang makita ko, kakaunti pala yung mga laman ng ibang aquarium. Di sabi ko nga oras na para mag-restock at ako nga medyo nabibisi. Pero dahil ayun na nga, nagpalinis na tayo ng aquarium at nag-stock na tayo ng mga ibang isda na wala. At ito naman, mga kasang maisingit ko lang ay na pasama nga po itong ating mga katutaan din sa shop. Ito nga po yung anak ng aming dalawang shih tzu dito at ito nga po ay ikalawang na nila, halos 2 months na nila sa amin. Ay inom po tayo ng deworming sa ating mga katutaan. Medyo nalulungkot nga lang ako dahil nga sa ilang araw kung pagka-busy tapos nagkasakit pa nga lagi lang ako sa loob ng bahay. Meron po kasi diyang isang tuta talaga na inborn yung kanyang pagkamaliit. Tapos ang napansin nga po namin yung kanyang mata medyo may problema. Tapos nung akin yung ipa-check up di meron niyang in-advise sa pwede namang pangpatak. Tapos nung makita nga po namin kanina at hindi naman po dinamis na napagmasdan ni Mister, ito ay aminado kami na pabayaan namin. Yung isang mata medyo lumuwa, kaya nakakalungkot, sabi ko makasurvive kaya ari. Sabi nga nan pagka ipa-check up ba magagamot pa ba ba lagyan lang ng pamatak uli ay di yun na lang ang uling pamatak na binili namin ang gagamitin. At syempre, hindi nga po natatapos ang araw na kailangang matulungan namin ang aming anak sa paggawa ng kanyang assignment. Ito naman po yung isa sa mga pinakagusto kong nangyayari. Dahil nga po na-establish na nga po namin yung mga gawain sa shop at naipamahagi na namin yung aming mga kaalaman at gawain sa aming mga kasamahan. Hindi na po kami nakatali doon. At marami na po talaga yung oras na i-google namin sa aming anak. Siyempre, yun ang mahalaga. At sa totoo lang, napakadami na rin namang assignment na rin batang aray. At kung minsan naiisip ko, ay parang hindi na yung bata ang may assignment at pati yung magulang kasali na sa assignment.
hindi naman tayo nagrereklamo, nagpapaliwanag laang. Pero kami naman po ay nag-e-enjoy na gawin yung, kumbaga samahan yung anak namin na gumawa ng kanyang mga takdang aralin. At sabi ko nga ay anak, mag-aaral ng mabuti at para paglaki ikaw ay makamtan mo ang iyong mga pangarap, magsipag pag-aaral at kung gusto mong magtrabaho o magnegosyo ay bahala ka na. Basta ang mahalaga ay magsipag at magtiyaga para ma-achieve mo ang gusto mo sa buhay. At sabi nga niya ay gusto nga daw niyang maging seaman. Sabi ko, aba, at may bagong word ang aking anak. Alam mo bang ibig sabihin ng seaman, anak? Ay kaya pala gustong maging seaman ay gusto daw niyang maging kapitan ng barko. Sabi ko nung nakaraan, gusto mo na mga kotseng BMW, may papera-Ferrari ka pa, tapos ngayon naman barko. Aba, hindi ko naman maintindihan sa batang aray kung bakit naman ang mga pinapangarap medyo may kamahalan. At alam naman po natin na mga ganyang kurso maritime ay mahal dahil iyan ay pinangarap ko din noon. Dati gusto ko pong mag-maritime kaya lang nung malaman ko kung gaano nga ni kamahal ang kurso ay hindi naman po kaya ng aking mga magulang na iyon ay ipagpaaral sa akin ay napunta ako sa IT. So, dun sa pag-IT na tayo na napunta. Kaya ang pagkakataong aray, sa isip-isip ko kung talagang ito yung magugustuhan naming anak, abay di maigi. Siya nang magpatuloy ng aking pangarap dati na makasakay sa barko. At gawa nga nung dati sabi ko, gusto kong magbarko at ako'y mahilig po talaga sa dagat. Gusto kong maglaya, gusto kong mapunta sa dagat. Pero hindi naman para dun tumira, kumbaga mamasyal-masyal laang. At kapag nga bata ka pa, natanong ka pa kung anong gusto mong pangarap paglaki, yun nga ang gusto ko, ang maging crew sa isang barko. Ay kaigi naman tong anak ko, nagustuhan din naman ng pagsisiman. Isa na hanggang paglaki, kung ano man ang kanyang magustuhan sa buhay, pagpatuloy niya at mag-aral siya ng mabuti. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-follow, like at subscribe mga kahasang kong ubod ng lalangsa!